The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, si Zel, si Ron, at si Mango. Guys, welcome sa show. Kamusta? Hello, what's up? Good evening. Mainam. Yun, puro barako tayo ngayon. Ay, actually, parang lagi naman yatang gano'n, no? Medyo madalang lang. Pero, yun, for this episode, i-spoil namin yung Alan Wake. I can say na late bloomer ako sa game na to. And kung hindi maganda yung reviews ng Alan Wake 2, hindi siya na-nominate ng Game of the Year, malamang hindi ako magkakaroon ng drive para laruin yung game. Pero, after playing the game, sabi ko, hindi ko gawa ng spoiler cast to kasi marami akong gustong sabihin, gusto kong mga tanong, etc. So, in-invite ko yung mga tropa natin. Nandito si Ron, alam ko ito, fan talaga to ng Alan Wake, dun sa previous episode namin. Si Zel naman, randomly nag-message lang siya sa GC na parang kakatapos niya lang yung Alan Wake, di ba? Tapos si Mango, alam ko nakita ko, nagpo-post siya sa page niya ng nakatapos lang din yan nung Alan Wake, no? So, mamaya i-discuss natin yan. Pero gusto ko muna kayong kamustahin. Baka yung mga listeners natin, hindi pa kayo ganun kakilala, no? Lalo na yung mga first-timers. Huli na kita ron kasi pangatlo mo na yata to, pangalawa? Pangalawa. Tama, pangalawa pala. Tama. So, ikaw muna, Zel. Kamusta? Anong ganap sa buhay mo? Medyo marami nangyari. Pero mainam naman ako ngayon, bossing. Salamat sa pagkamusta. Parang good shit lang, no? Mainam. Lalim na mainam. So, hindi na tayo nakakapag-Discord inuman, no? Dati, parang every Saturday, nung busy ka rin yata sa buhay mo, eh. Medyo marami nangyari, boss. Shit happens. Basta. Buti nakakapaglaro ka pa rin. Ay, hindi na, boss. Hindi na masyado. Itong Alan Wake, parang mag-iisang buwan ko bago natapos ito, eh. Okay. Pabugso lang ako maglaro, eh. Gets. Daming ganap. Kasi nakakasira talaga ng paglalaro yan, no? Yung mga adult things. Pamilya, joke lang. Pero, kung isang buwan mo natapos yung Alan Wake, ang tagal talaga nun. Kasi maiksi lang yung game, relatively parang 6 hours, 8, mga ganyan. Tama ba? Oo, boss. Papitik-pitik lang ako. Tsaka gusto ko talaga matapos kasi na-curious ako sa kanya, eh. Goods naman. Maya pag-usapan natin yan, mas mag-deep dive tayo. Manggo, ikaw naman pare, kamusta? Anong ganap sa buhay mo? Ayan, hello. Ayos naman. Ayun, basta ayos. Naka-follow ako sa page mo. Nakikita ko yung mga post mo. Minsan alam ko, tumutugtog ka ba? Tama ba? Tapos kilala mo si Ren, eh. Tama ba? Magkaibigan ba kayo ni Ren? Personal or sa internet lang din? Ano lang din, online din. Kasi nagbabanda siya, tapos nagbabanda rin ako. Parang yun yung naging common, namin eh. Common link, ganyan. Gets. Tapos minsan, kasi kung di nyo alam guys, nag-stream na rin ako sa Twitch, lipat namin sa Twitch. Dumaan ka rin dun sa isang beses na nag-stream ako, putang ina, nag-troubleshoot ako ng live kasi hindi nag-echo yung yung tawag dito, yung audio ko dun sa live. Pero yun, okay naman, naayos ko na siya. Welcome Mango, first time mo dito sa TGS. Mamaya mas mag-deep dive tayo sa Alan Wake 2. Alan Wake 1 lang pala, sorry. Si Ron, second timer ka na dito pare, kamusta, anong balita sa'yo? Yep. Ayun, okay naman. Chill gaming lang, chill. Wala masyadong ganap. Fan ka talaga ng Remedy tsaka ng Alan Wake, tama ba? Yes, pero lang din, hindi naman ako naging fan niya ng Alan Wake like yung talagang OG na Alan Wake sa 360. Parang recently lang din, no. Pero although Max Payne tsaka talagang fan na ako niyan. Pero yung Alan Wake talaga recently, lalo na yung remastered. Parang kalaro ko lang din yata this year, diba? Parang nung na-free yung remastered sa PS Plus doon. Doon ko siya nilaro. Tsaka nakita ko rin sa page mo, Rontots Gaming, binili mo yung Quantum Break
right? Yes. Ano nga medyo ang tanga nga nung pagbili ko nung kasi parang parang alam mo yun, 300 pesos siya nung the day before ko siya binili. Tapos nung binili ko siya 900 na para tas nag-comment parang may nag-comment sa akin, "Uy, kahapon lang yung 300." Oh my God. Parang ang tanga lang, 'di ba? From 300 to 900. Ayun. Pero sobrang ganda nun as in yung Quantum Break. IP pa rin to ng ng Remedy, Microsoft. yes. Ng Remedy ba may hawak ng ano? Remedy pa rin yung hindi game siya ng Remedy pero yung niya, yung rights niya pa din. Xbox pa rin. Okay. Exclusive. Ang weird nga dito, sige mamaya parang naman tayo pero parang tawag dito. Additional info lang. Actually yung Alan Wake originally syempre, Remedy yung may gawa, pero ang may hawak dun sa IP is Xbox. Tapos, binayback ng Remedy yung Alan Wake. Parang naisip ko lang na, parang nilet go ng Xbox yung IP na yun. Siguro parang, hindi ba sila nagtiwala dun sa potential nung game? I'm not really sure, pero usually talaga nangyayari din yun. Kunwari may hawak ng IP, yung rights, etc. Pero kahit iba yung gumawa ng game, yun, binili nila. Pero yun, maganda na napunta sa Remedy yung IP para makagawa ulit sila ng Alan Wake 2 and then maging available din sa ibang platform. So, yun. Bago tayo mag-start, shoutout ko lang yung 28 patrons. Maraming salamat sa inyo guys. Meron tayong 6 pa rin na executive producers. Sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Maku, Mark De Vinagracia, Yvette, Suzanne, Solivilla ng The Ara Ara Channel. Maraming salamat sa inyo guys. Kung gusto nyo supportan yung content na ginagawa namin, pwede kayong pumunta sa patreon.com/thegameslogshow. Thank you. So, bago tayo mag-spoiler cast, meron akong gustong tanong sa inyo para at least yung mga listeners na ayaw ma-spoil pero gustong magkaroon ng idea sa game kung para sa kanila ba yun, gusto ba nilang laruin, pwede mag-spend ng oras, etc. High-level thoughts about Alan Wake without any spoilers. Umpisahan ko muna sa iyo, Ron, pare. Anong masasabi mo sa Alan Wake, no? Kahit walang spoiler para at least mamaya na yung deep dive natin. Siguro sa akin if you're looking for yung talagang horror game na na hindi mo talaga siya maiintindihan sa una, na parang kailangan mong himayin talaga yung story niya. Kung nasa ganong naghahanap ka ng ganong genre, then probably yes, para sa itong laro na to. Nice. As in, super. Yun lang yung sa akin. Ikaw naman, Sel, anong high-level thoughts mo about Alan Wake without any spoiler, pare? Natatawa ako pag sa tanong na hindi naman sa mind-bending. Kasi after ng ending, napachat ka rin no? Doon sa... boss. Ano yun? Yun na ba yun? Parang ganun, di ba? Sige, mamaya mas mas i-dissect natin, no? Baka yung iba sa atin dito, mas naintindihan nila or baka mas meron silang take doon, understanding, etc. Mukhang si Boss Ron makakasagot nung marami. Baka. Di rin actually kasi rin ako nun parang mind blown din ako, parang 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 ganun ang daming parang nag-end yung laro, dami mong question imbis na sagot Totoo. Ikaw naman, Mango, high level thoughts about Alan Wake without any spoilers. Siguro para siyang kaklase mo nung high school na hindi mo pinapansin. Tapos nung nag-usap kayo, ayos pala. Uy, ganda nun. Ganda. Ganda nun, saktong-sakto. So, yung analogy. Totoo. Kasi, I mean, familiar ako dun sa IP. Parang naririnig ko na rin siya. Pero hindi ako nagkaroon ng drive or ng gusto para laruin yung game. Siyempre, unang-una limited yung time natin, limited yung budget natin. Kadalasan, nilalaro natin yung game kung ano talaga yung parang hype tayo. Pero again, gaya ng sabi ko kanina, kung hindi siguro nagkaroon ng magandang reviews yung Alan Wake 2 tapos na-nominate ng Game of the Year, hindi ganito kalakas yung drive ko para laruin yung Alan Wake 1 Pero ganda ng analogy ni Mango, no. Bago tayo mag-start, pare, bago yung deep dive, basta may mga questions kasi ako na about dito sa game. Meron tanong si TJ, isa sa mga Patreon ng The Gameslog Show. Sabi niya, matagal na tong game na to sa radar ko. Binili ko both Steam version saka
Nintendo Switch version. Hindi ko pa din nasisimulan pero in the hopes na malaro ko na siya soon. Legitimate question to the people on this episode. Ano key similarities at key differences niya with Resident Evil? Or totally apples to oranges sila by comparison? Masama ko muna sa'yo, Ron. Ano yung sagot mo dito sa inquiry ni TJ? Medyo tricky yung question niya, no? Kasi depende kung anong Resident Evil mo siya i-compare eh. Okay. Kasi again, 'di ba, may mga similarity kasi ang third person horror shooter eh, no. So I wouldn't say na parang may mga similarities siguro in terms of gameplay, lalo na yung nag-switch yung Resident Evil from anong tawag ba dun sa ano na yun, yung fixed camera, yung fixed camera na gameplay into third person, no. So pero siguro as far as difference goes, parang siguro yun lang talaga yung parang similarity na nakikita ko sa Resident Evil kasi itong Alan Wake sa Resident Evil, kung i-compare mo, malayo kasi talaga. Parang parang it's somewhere parang may blur sa line between reality tsaka fantasy pag sa Alan Wake, which is sa naman sa Resident Evil medyo may touch ng reality na pwedeng mangyari nga to in the future, ganito na ganon yung mga zombies and all that. So parang medyo malayo siya kung pag story wise. Gets. Ikaw, Mango, anong thoughts mo dito sa inquiry ni TJ? Ayun, para sa akin totally kinumpare mo nga yung apple sa orange. So iba yung lasa niya eh. Kumbaga sa more on psychological si Alan Wake eh, si Resident Evil. Siguro nung mga bandang 7 may ganun na din, pero malayo pa din eh. Gets. Ikaw, Zel, anong thoughts mo dito kay TJ? Ayun, same lang din sa nasabi nila. Totally agree ako doon. Paano ba? Para sa akin kasi hindi ko siya ma-compare. Ibang-iba yung experience ko dito sa very unusual siya. Very bizarre. Actually, di ko in-expect na ganun yung gameplay niya kasi totally wala akong idea sa game na to. Very unusual talaga siya sa akin na, ayun nga, baka may masabi akong Sige. Basta doon na lang muna siguro yung masasabi ko. Gets. Actually ako din, agree din naman ako sa mga sinabi nila. I think ang isang mako-compare ko lang na may pagka-similar, hindi siya 1:1, no? Pero yung, alam ko cop-out answer to, no? Pero yung certain games kasi, yung setting nila, parang you can consider it as a character rin. Example, kunwari napaka-iconic nung Raccoon Police Department, right? Parang yun na rin mismo yung parang yun itself yung location, parang character rin siya, part rin siya nung mga characters. Dito sa Alan Wake, ganun din yung Bright Falls eh. Meron siyang characteristic na hindi lang siya basta location, may story doon sa location na yun, may mga lore, may mga ganap, may mga inhabitants, may mga tao doon na magiging interested ka. So, ganun ko siguro makikita yung similarity. But then again, dun sa feel, dun sa vibe, sa atmosphere, totally different. Hindi siya same pare. So, yun. Ito guys, hindi pa mga nakakalaro ng Alan Wake, mag-start na kami ng spoiler. Kung meron kayong trip na parang, let's say, dun sa mga nabanggit namin, tapos na-pick yung interest nyo at gusto nyo umpisan, lakin nyo, and then balikan nyo na lang yung tong episode. So, usually sa spoiler cast, again, lagi kong sinasabi sa mga pinapakinggan ko, talagang start to end eh. Ganun yung parang nagiging discussion. Pero dito sa atin, gusto kong umpisahan doon sa pinaka dulo na hindi ko naintindihan. So, may statement doon si Alan na it's not a lake, it's an ocean, parang ganyan. Tama ba? Tama yung memory ko. May inasabi siyang ganun eh. So, doon ko gustong umpisahan. Kung ano yung take nyo doon, ano yung understanding nyo doon, kasi doon ako napaisip it's not a lake, it's an ocean.
Medyo meron akong idea pero I'm not sure kung yun yung ibig sabihin niya doon. Gusto ko malaman yung thoughts niya doon. Unahin ko muna si Mango. Mango, anong thoughts mo doon sa statement na yan? At kung ano rin yung understanding mo? Ayun, nung lumabas yung sinabi ni Alan Wake yun, na it's an ocean daw, tapos biglang nag-credits. Sabi ko yun, na ano ako, baka, yun na ba yun? Tapos ang naisip ko lang, syempre ocean, malaki. So, posible, hindi lang sa lugar na yun nangyayari yung ganong event. Ayun. Okay, ako naman bago si Ron tsaka si Izel, no. Ako naman, alos same din yung parang yung pinaka-concept dahil nga lake tapos ocean yung pinagkumparan. So malaki. Ang understanding ko doon, possibly, I'm not sure, alam ko si Ron nalaro na yung Alan Wake 2, no. So, baka yung etong events sa Alan Wake 1, yun yung lake sa utak niya, meaning parang part lang ng utak niya nangyayari yun. Tapos, ocean, meaning may mas malaking space pa sa utak niya na mas malawak na mga events or mga ganap. Kasi, kunwari, meron mga sinasabi palagi sa mga articles or keme-keme na parang hindi pa natin na-unlock totally yung utak natin. Merong percent, ganyan-ganyan. So, ganun ko siya tinitingnan. Yung pagsusulat ni Alan Wake nung story, etc. And then yung mga events na yun, baka part lang ng utak niya. And yun yung na-resolve niya that time. Pero, after nung ending, doon niya na-realize na marami pang ganap sa utak niya na, yun yung ocean, mas malawak na imagination, mas malawak na quote-unquote darkness na kailangan niyang itackle. So, ganun ko siya tinignan, not necessarily siguro physical place or location, pero everything parang halos lahat doon sa utak niya. So, ganun ko siya naintindihan. I'm not sure kung tama yun. I'm not sure kung may sagot doon sa Alan Wake 2. Transition ko sa'yo, Ron. Anong thoughts mo doon? Yun, actually tama ka. Tama ako. Kasi yung term na sinabi niya yun is not a lake, it's an ocean, is masasagot mo pag nalaro mo talaga yung Alan Wake 2. Kaya hindi na ako masyado siguro magbibigay ng information. Might as well have you guys play the game itself para masagot yung mga tanong niyo about dun sa it's not a lake, it's an ocean. Okay. Kasi yes, it goes deeper talaga. So ibig sabihin hindi physical location or physical na lugar yung reference niya dun sa lake and then sa ocean. Not necessarily Bright Falls or... Not necessarily Bright Falls, yes. Okay. Pero yes, it goes deeper. Kaya sinabi niya na parang akala ko limited lang siya, na parang Eskinita lang siya. Ano pala? Parang Enlix pala siya, ganun. Nice. Okay. Kailangan talaga malaro na yung Alan Wake 2 after neto. Yes. Kailangan malaro po tayo. Okay. Ikaw, Zel, baka meron kang ibang take dito sa sa statement ni Alan na it's not a lake, it's an ocean. Grabe yung reaction ko dyan. Boss, napachat pa ako sa GC natin nun. Yeah. Actually, inulit ko pa yung chapter na yun. Ano daw? Ayun, grabe, ang daming, para kasaan, ang daming loose threads dito. Sobrang curious ko sa lahat ng bagay-bagay ba. Ayun, tas, eto, parang na-excite nga ako dito sa in-invite mo ako dito. So, baka dito masagot yung mga questions ko sa parang brainstorming natin dito. So, nung sinabi ni Alan Wake yun, yung unang pumasok sa isip ko, basta shit, ano daw? Hindi ko na-intindihan. Basta, so ano ba yung nangyayari sa... Kasi parang may power siya, di ba, na yung art form niya na pagsulat nangyayari realistically. Nagma-manifest, nangyayari talaga. So, ano ibig sabihin nun? It's not like so possible namang, ayaw ko talagang possible na parang magbago pa yung nangyari na. Tsaka meron ding last frame doon. Yung, anong pangalan nun? Yung babae na parang attendee parang clerk sa hotel. Tapos diba parang, Rose ba yung name nun? Si Rose, sa parang bar by restaurant. Oo. Tapos diba parang may person na image dun sa, parang sa pinto? Naalala niyo yun?
Yung parang may hawak siyang lamp ba yan? Oo, tas si Nightingale nasa likod, loob nung ano? Oh, yun. Si Agent. Si Agent ba yun? Agent Nightingale yung ba yung last frame? Oo. Oo nga, no? Tama ba? Si Agent Nightingale ba? Tama ba? Alam ko yun yung last ewan ko, alam ko, yun yung pagkakaalala ko eh. Kayo ba? Yung, naalala niyo pa ba yung part na yun? Ano ngayon? Di ba yung sa ending, sa last frame, yung parang nag-zoom in tapos pinakita yung di ba parang may parade yata o something, parang event nila, Dear, ano? So may event, meron silang festival eh. Tapos, pinakita yon si Rose and then dun sa pinto, merong salamin, may image ng tao dun eh. Hindi ko ma-figure out kung sino yung tao dun. Hindi ko maalala yung part na yun, parang... kasi dalawang beses siya inulit. So, parang si Agent Nightingale nga. Si Nightingale. Kasi, oo. Baka... Kasi mag-play siya ng part sa ano. Ikaw ba... Ay, sige, go. Singit ko lang. Sige. Pagkakaalala ko kasi parang may isang episode doon na parang sabi ni Agent Nightingale. Parang nabasa ko na to. Ganun. Bigla siyang parang nilamon ng darkness. Nagtataka ako sa last part. Andun siya sa parang restaurant ba yan? Or parang bahay na? Yung bar? Parang bar yan, di ba? Ayun nga yung habang... Diner, parang diner. Yan yung pala. Ikaw ba, Mango? Naalala mo ba yung part na yun? At kung nare-recognize mo kung sino yung tao na doon sa salamin o sa pinto? Tanda ko rin nga yung yung parade ng festival. Pero yung sa kasi tama nga si Zell. Tanda ko kinuha siya nung darkness tapos parang di na sila nagkita ni Alan eh. Kaya medyo naguluhan din ako eh. Okay. Di ko rin siguro pe-play ko yun. Siguro yung mga nakikinig kung nare-recall nyo yung part na yun, kung sino yung image dun sa pinto na yun. No? Pero magpipivot ako dito sa tanong na to. Medyo, again, torn rin ako. So, you can correct me kung mali ako. Etong buong game na nilaro natin sa Alan Wake, and then, let's say yung Bright Falls, lahat ba yan sa imagination lang ni Alan? Karon? Hindi. Hindi. Kasi ako ganun din yung ganun din yung perception ko nung before ko nalaro yung yung 2, pero hindi. Okay. Akala ko parang ang pinaka sa bagay hindi rin naman ganun kataas yung IQ ko para maintindihan yung lahat ng bagay na. Pero parang understanding ko imaginary place lang talaga yung Bright Falls. Lahat yon sa pagsusulat ni Alan. So, hindi. May nag-i-exist na Bright Falls talaga. Yes. And then yung mga events doon is nangyayari talaga. And then again, tama kayo ng kasi may part doon na parang pag once sinulat niya, nangyayari, 'di ba? Yung sinabi ni Zell, nangyayari. Siguro pwede naman natin i-discuss na to eh. And I'm sure guys, aware naman kayo kasi doon pa lang sa na yun, dapat may idea na kayo kahit di nyo malaro yung yung 2. So connected siya sa medyo deeply connected siya dun sa control na laro. Yung Federal Bureau of Control, alam ko, hindi ko alam kung nalaro nyo na yung control. Sila Zell or si Mang, hindi ko alam kung nalaro nyo na. Hindi so yung siguro hindi mo ako mag-ano doon. Kasi anyways, yun yung niya, yung common niya is yung control, yung Federal Bureau of Control. So ibig sabihin, kung nire-reference mo yung control, meaning may mga certain place dun sa mundo ng Remedy na nangyayari yung mga ganong klaseng kababalagan, parang ganyan? Yes, sir. Yun, that's why parang minomonitor ng FBC yung Bright Falls kasi nga medyo under the radar na siya na may ganung pangyayari doon sa Pwede bang sumingit sa part na yan? Sure. Pare, go. Sorry kasi kung naalala nyo, nag-chat ako sa GC na about kung sino na nakalaro ng control. Tapos nagtanong ako kasi may napansin akong kasi na-sale siya sa Steam, tas may DLC Alan Wake franchise, tama ba? Ayun, tas doon ko napansin na parang connected siya. Tas nag-research ako. Di ko alam, okay ba to, valid to kahit di ko nalaro? Parang parang pagka sa research ko kasi, ano ba to? Parang may sinulat si Alan Wake na parang TV series, tama ba? Yung parang spring, etc. Parang night springs. Siya ba nagsulat nun? Yata.
Oo, yun. So, nag-manifest siya into reality. Didiscuss ko. Ayun, tapos nag-manifest siya into reality. Tapos yun yung, yung tama ba? Bureau of, ano ba yun? Kung ano man yung ano nila sa control. Ayun, siya ang dahilan kung ba't nagkaroon ng control. Parang ganun. Ganun ba yun? Hindi ganun yung pagkakaintindi ko doon pero hindi ako sure doon sa theory mong yun. Pero kasi ang theory ko lang talaga kasi is kumbaga separate yung sa Federal Bureau of Control. Parang wala akong nabasa doon na parang si Alan ang reason kaya nabuo yung yung Federal Bureau of Control kasi it's been there for around parang nag-start yata yung FBC around 1940s or 1950s. Basta matagal na talaga. So, yes. Okay. Yun, may tagalinaw. May tagalinaw. Meron tayo taga-fact check. Pero, ibig sabihin, meron talagang mga places or location talaga na mayroong mga kababalaghan and then yung FBC, yun yung parang sila yung nagmo-monitor nun. Tsaka sila yung parang kumokontrol. Kaya nga siya parang Federal Bureau of Control. Yes. Doon pala galing yan. Okay. Basta last questions. Sige, go. Yung pag nilaro mo yung campaign ng Control, connected talaga siya sa Alan Wake universe or yung DLC lang? Yun lang yung na-connect talaga? Hindi. Kasi bahala kong laruin. Laruin mo bro as in super. Kaya ako ang mission ko ngayong next year malaro lahat nung Remedy na game. Magandang yan. Ma-platinum ko siya kung wala siya sa PS katulad ng Quantum Break. 100% achievement ko siya. Yun yung mission ko rin. Nice. Lahat ng Nalaro ko din yung Control pero same din na effect na hindi ko rin naman totally na intindihan lahat ng bagay pero ang pinakagusto ko pa rin talaga dun sa I think sa Control and then dito sa Alan Wake captured kasi yung vibe may mga gantong games guys I think mag-agree naman kayo merong mga certain developer na meron silang stamp dun sa game nila meaning meron silang identity meron signature may ganun kunwari pag naglaro ka ng isang game gawa ni Kojima alam mong gawa ni Kojima to parang ganyan. Kung gawa ni Nomura, shoutout Kingdom Hearts, parang ganyan, di ba? Pag yung mga convoluted na mga ganito, may mga belt, etc. Ramdam mo I think ito yung power or ito yung bigat ng mga author, kung tawagin. And I can consider na si Sam Lake, author na rin Meron siyang talaga signature vibe dun sa mga game na ginagawa nila And again, dun sa Control, hindi ko siya mako-consider na horror. Pero nung nilalaro ko yun, dahil ang daming nangyayari na hindi ko maintindihan, it will make you feel uneasy. Ganun yung vibe niya. Same din sa Alan Wake Pag meron ka mga bagay na hindi mo naiintindihan, not necessarily parang natakot ka doon sa itsura kasi monster, natakot ka kasi kung ano yung itsura niya, ganyan, etc. Yung mga usual na quote-unquote nakakatakot, lalo na sa mga horror movies, right? Hindi ganung takot yung naramdaman ko. Natakot din ako sa Alan Wake, natakot din ako sa Control, pero dahil hindi ko ma-explain yung mga nangyayari, hindi ko na-explain yung mga ganap. Ganong klaseng effect yung game. So, I think mag-pivot tayo dito sa sa style, kung sakali mang meron kayong na-notice or parang vibe, atmosphere nung game. Umpisa ko kay Mango para. Anong take away mo sa vibe ng Alan Wake, no? I'm not sure kung nalaro mo yung Resident Evil or Silent Hill or ibang mga horror games, pero may sariling spot for me yung quote-unquote takot na nai-induce or nabibigay ng Alan Wake sa akin Anong thoughts mo doon, Mango? Nung una kong na-try si Alan Wake, una ko agad naalala Silent Hill kasi yung unang opening scene pa lang Tapos yung transition ng mga eksena, mga dialogue. Ayun. Tapos more on psychological yung attack niya sa horror. Hindi siya yung ija-jump scare ka na bigla magugulat kang ganyan. Siya i-anticipate mo na i-bend yung mind mo na ganun. So kung mapapanaginipan mo siya, mag-iisip ka, ba't ganun? Hindi ka babangutin. Mag-iisip ka lang kung ba't ganun nangyari. Ang ganda yung sinabi mo, mag-piggyback ako dyan. Merong mga certain parts yung Alan Wake, yung feeling, anong tawag doon? Yung pag nilagnat ka, meron kang fever dream.
hindi mo ma-explain. Parang may ganung vibe yung Alan Wake na again, not necessarily quote-unquote horror siya na parang Resident Evil na jump scares, etc. No? Ikaw, Ron, anong thoughts mo dun sa vibe, sa atmosphere nitong game na to? And kung, I'm not sure kung nalaro mo kasi yung Resident Evil, yung Silent Hill, etc., ibang horror games, no? Ano yung parang spot neto sa genre na yun? Sa kabilang ba siya or totally meron siyang different na liga? Ako actually medyo spot on naman yung sinabi ni Mango na parang may Silent Hill vibes kasi talaga siya. Yun nga yung blur between yung reality tsaka yung fantasy. Tsaka yung mismong yung mga mismong events na nangyayari doon. Kasi parang siya nag-switch in and out siya doon sa dark place kung mapapansin niyo, 'di ba? Yung dark place and then mapupunta siya sa reality, 'di ba? Dark place reality. So may ganong vibe siya na na I think yes, pwede siya i-include sa sa genre na 'yon na ganun parang psychological horror talaga siya. Nice. For me. Dagdag ko lang din bago ko iba to sa'yo, Zel, kung ano yung na-feel mo dun sa vibe ng game and atmosphere, no? Isa rin na I think nagbe-break, hindi naman totally nagbe-break siya ng fourth wall, pero meron din siyang binabasa habang naglalaro ka. Signature ng Remedy yung mga cinematic nila, totoong tao. Para hindi siya animated na parang computer graphics. Gaya na nabanggit mo kanina yung Night Springs. Di ba may mga may encounter tayo dito sa game na mga TV. Tapos pwede kang manood. Tapos totoong tao talaga yung actor. I'm not sure kung exclusively created yung drama na or TV series na yun for Alan Wake. Or meron silang parang binili na rights. So, pwede ba namin i-include yung Night Springs dito sa game namin. Hindi ko na alam. Hindi ako nakapag-research about it. Pero isa yun sa mga gusto ko sa ginagawa ng Remedy. Sa Control, meron din ganun Gusto ko din yung, I think yung first yon na Night Spring na kung pinanood nyo yung, tawag dito, mayroong isang scientist yata yun or doktor, tapos parang expected is hindi siya mababarel, parang ibang reality yon. Pero nung binaril niya, putang ina, namatay yung namatay yung doktor. Ganda-ganda ako doon sa part na yun. Kaya talagang gusto kong panoorin yung Night Spring mismo. And dagdagan ko na lang din, sorry, dumadalal ako. I think ito rin yung isang strength ng Remedy sa paggawa ng games na kung gusto mo talagang ma-immerse, kailangan mong, again, basahin yung mga manuscript, kailangan pakinggan mo yung radyo, kailangan panoorin mo yung Night Spring kasi nag-a-add siya dun sa context ng buong laro Ron, bago iba to kay Zel, anong feedback mo dun? Yes, kasi kung dadaanan mo lang talaga siya, marami kang mamimiss kung dadaanan. Lalo na I'm sure kilala niyo si 'di ba? Si Ati ba 'yun? Yung janitor. Sa yun, nasa Control din yung kausapin niyo rin, actually meron din siyang may link din siya between dun sa mga games na yun Ang creepy ng tao na yun. Actually. So yun, ikaw, Zel, anong thoughts mo dun sa atmosphere, sa vibe ng game? I mean, totally agree ako sa mga sinabi niyo. So, very effective naman sa akin yung naging atmosphere nitong game na to. Well, similar din talaga sa Silent Hill para sa akin. In a way na binalik nito yung phobia ko sa dilim. Kada asan yung ilaw? Talagang tatakbo ako dun sa may parang yung poste. Hindi ko alam kung medyo tawag dito. Detriment siya sa akin or parang Kasi nung unang nilaro ko siya, same din pare. Medyo pet peeve ko siya sa mga game na sobrang dilim tapos meron ka lang flashlight. Usually kapag hindi siya nakaka-apekto dun sa gameplay ko, hindi ko binabago yung brightness. Pero dito kasi hindi ko makita yung saan ako pupunta. Tinaasan ko yung brightness, pare. Kabawasan na ba ng pagkatao ko yun, ng pagiging gamer ko? Hindi naman, boss. Kanya-kanya namang preference naman. Kayo ba? Tinaasan nyo ba yung brightness? Hindi ko makita, pare, saan ako pupunta Dilim Ako parang hindi. Hindi mo tinaasan, okay, guys. Sakto lang siguro. Baka talagang mataas na yung brightness mo. Okay. Nahirapan ako talaga pag madalim. Hindi dahil guys na natakot ako, pero hindi dahil natatakot ako kaya tinaasan ko yung brightness, no. Pero hindi ko na alam kung saan ako pupunta, lalo na pag yung nasa loob ng mga shack, ng mga bahay-bahay.
Ang dilim eh. Hindi ko, alam, meron isang part doon yung parang pinaka-umpisa yung parang pupunta ka sa likod, yung parang parking space. Ang dilim nung hallway na yun, yung may kulungan, may cell dito. Diba? Yung part na yun. Medyo madilim doon sa part na yun eh. Tapos may TV dito, pwede mo buksan yung TV. Tama, pagpabalik mo, pwede mo buksan yung ilaw. Pero yung di ko kasi nakita yung switch nun, yung pagpunta ko doon. Anyway, ikaw, Mango, anong ginawa mo? Na diliman ka ba or hindi? O baka ako lang yung nadiliman kaya tinaasan ko yung brightness? Ano lang, siguro default settings, 'di ba sa simula, yung parang kakalibrate mo siya na if you see this image, ganyan. Ganun lang ginawa ko eh. Tapos di ko na siya in-adjust buong game. So ako lang ang nag-adjust ng game. Ay, ng brightness. Parang I feel bad. Goods lang yun, boss. Pero in fairness, kahit ganun yung na-feel ko sa game, natuwa ako mag-explore ng lugar kasi kukumpleto yung manuscripts, di ba? Yung mga page. Ayun. Napakadami nun. Napakadami nga. Oo. Actually, may na-miss ko eh. 300 yata collectibles niya. Parang kasi di ba parang nagbibigay siya ng hint sa mangyayari. Tapos kung saan makikita yung mga flares, etc. Yung isang magandang game mechanic nung Alan Wake, no, na kapag nag-explore ka, not necessarily rewarded ka sa mga item, pero yun nga, gaya ng sabi ni Sel, pwedeng magkaroon ka ng clue na merong makikitang item, and then yun dun din sa story mismo, ano yung mga magganap, yung mga susunod na naganap, right? Inattempt ko rin siya actually, pero kasi nung nirent ko to sa PlayStation Trophy Hunters Philippines, kasi hindi ko siya na-redeem sa PlayStation before, nirent ko na lang siya sa group. Gusto ko sanang i-platinum rin. Gusto kong i-try. Kaso isa sa mga weakness ko talaga yung yung collectibles. Kaya yung Hogwarts Legacy, hindi ko pa ma-platinum yun eh. Pero sana ma-platinum ko na kasi meron silang upcoming event yung sa PlayStation Trophy Hunters Philippines na Battle of the Backlog. So sana yun, magkaroon ako ng extra drive to complete and platinum the game. Gusto ko yung mechanic na yun. Hindi ko alam kung mag-agree tayo in a sense na kasi na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko na parang magkakaroon ka ng hint, magkakaroon ka ng parang tawag dito foresight doon sa mangyayari sa game, or ikaw totally gusto mo, ayaw mo yan, gusto mo ma-experience mo siya na walang clue sa mga possible na magaganap. Hindi naman siya blatantly ini-explain kung ano mismo talaga mangyayari, right? Mas maganda pa rin yung kung ikaw mismo maka-experience nun. Pero again, meron siya talaga mga clue di ba? Doon sa manuscript. Kasi, paano ko i-explain to? Si Alan Wake nagsusulat nun, di ba? yun yung pinaka, tawag dito, pinaka plot twist din sa dulo. Tapos, merong ang tawag dun sa entity na yun, pare? Yung matanda na parang pinagsusulat siya nung story. Tapos, ang ginawa niya, correct niya ako guys ang ginawa niya is, habang nagsusulat siya, nilagyan niya ng something para makawala doon sa pagsusulat na yun. Para ma-remind siya na, hindi, nandito ako doon sa pinuntahan nila nung asawa nila, yung parang vacation house, tapos nagsusulat ako dito. Parang ganyan. Anong thoughts niyo doon? Ako siguro yung pertaining to yung yung Jagger ba yun, yung yung matanda na yun yung asawa ni Thomas Zane. Na hindi ko alam kung aware kayo doon, pero namatay yung asawa niya doon sa cabin. Nalunod yung asawa niya, tapos parang ni-revive ni Thomas Zane, 'di ba? Na sinulat niya na dapat mabuhay yung asawa ko. Kaso nung ni-revive niya yung asawa niya, bumalik yung katawan pero hindi na yun yung asawa niya. Yun na yung yun yung dark entity na yung sinasabi niyo na yun. Tapos ano ba yun? Ang kasi noon is parang si Alan Wake nandun dahil sinulat niya ni Thomas Zane. Yun yung talaga doon, yun yung plot twist. Yes. So since spoiler cast naman to, pag-usapan na natin. Usapan natin. Lahat no nangyari doon is predetermined na ni Thomas Zane. Okay. Siya yung reason kung bakit yes. Puta ka na, hindi ko na hindi ko na vibe yun Ay boss, wait lang.
sino ba yung police na tumulong sa kanila? Yung may nabanggit na, pwede ko na bang sabihin nyo about sa Cauldron Lake? Oh, ano naman na Go, go. Kasi di ba parang, di ba nabanggit mo yan? Tas sabi wala daw Cauldron Lake, matagal na daw siyang parang daw ng volcanic eruption. I think you're pertaining do sa cabin kasi wala talagang cabin na. Yung tama yung Cauldron Lake, yung cabin. Yung cabin pala dun sa Cauldron Lake, sorry. Oh yes, yung cabin yung wala, technically wala na talaga yung cabin dapat. Kasi na yun yung dun tumira yung mag-asawa si Thomas Zane tsaka yung babae. Tapos na lumubog siya nung parang nag-erupt yata yung parang yun yung naaalala ko. Not exactly sure pero ganun. Nice. Wala na dapat yung cabin dun. Ikaw Mango, na ano mo ba yun? Kasi na-mind blown ako sa sinabi ni Ron. Na-capture mo ba yun while playing the game? Na ganun yun pala si Thomas Zane pala yung kung ma-predetermine na talaga yung lahat ng mangyayari sa Alan Wake? Medyo na ko din siya. Kasi binabasa ko yung collectibles na manuscript eh. Tapos nabanggit nga dun sina Thomas Zane. Tapos siya di ba yung ilaw na mukhang astronaut something. Siya yung gumaganon-ganon. So siya nga yung nagpapunta kay Alan Wake para mag-vacation doon. Tapos parang i-rewrite yung mga nangyari ganyan. Pero anong sorry to cut off. Ano yung connection ni Thomas Zane kay Alan Wake? Kung bakit siya chosen one lang ba siya parang JRPG na siya yung kayang magbago or parang mag-reroute ng story? Kasi parang 'di ba parang na-realize si Thomas Zane na parang ay shit, dapat di ko binuhay yung asawa ko kasi imbis na yung asawa yung bumalik yung katawan kaso yung entity, yung parang dark presence. So ang ginawa niya to combat yun, parang hindi magsusulat ako na parang kasi nga dun sa area na yun kaya tinatawag siyang altered world event. Ewan ko kung AW parang AWE. AWE, yes, AWE, which is deeply rooted sa control na yung mga nangyayari dun sa sa area na yun is pagka kunyari let's say writer ka, sinulat mo nangyayari, 'di ba? So parang naisip ni Thomas Zane ay parang ganito gagawin ko para maitama ako yung pagkakamali ko na hindi ko dapat binuhay yung asawa ko. Magsusulat ako ng isang karakter na let's say si Alan Wake. Na lalaki siyang ganito na na pag lumaki siya ipupunta siya dito para kunin tong ganitong item na to. Kahit nga yung yung alam niyo yung clicker. Yung clicker. Yung switch, sinulat ni Thomas Zane yun eh. Oo nga no. Yung nasa box. Yes, sinulat si Thomas Zane na nagsulat na para pagdating sa part na to, kukunin mo tong tong shoebox na to, makikita mo yung clicker and then ito yung pang-combat doon sa sa entity na yun. Holy shit, oo nga no. Predetermined na siya, yes. Yun din so parang si Thomas Zane rin yung nagsulat na nagsabi na parang yung parang description ng clicker na pag natatakot ka sa darkness, yun yung parang masasave sa'yo. Yes. Oo. Ito yung sa'yo. Yun. Sinulat niya yun, yes. Galing. Para lang itama yung pagkakamali niya. Galing. Holy shit. Naisip ka na. Yun yung major mind. Parang gusto ko mag-pilsen ngayon. Gusto mag-inom? May butcheron pa naman ako dito. Online na. Online inuman na yan. Galing. Galing. Nice. Totoo. Siguro mag-pivot naman ako sa gameplay lang ng mabilis, no? Nung una, parang nakumpara ko siya, hindi 1:1, pero nakumpara ko siya sa Uncharted na tawag dito. Yung wala kang item, wala kang parang possession na item na all throughout ng game, ito yung gamit mo, walang inventory, ganyan. Kasi, di ba sa Uncharted, each area, parang pumupulot ka na ng barrel, ganyan. Same din sa Alan Wake na pumupulot ka ng barrel. Hindi ka tulad sa Resident Evil na pag nakuha mo yung handgun, forever na sa'yo yung handgun, meron kang rocket launcher, meron kang shotgun, tapos depende lang sa'yo may inventory na or baul na ilalagay mo kukunin mo kung ano yung trip mong gamitin na item, no? And, I can say na, paano ko sasabihin to? Paano ko i-articulate to? I guess,
simple yung gameplay for me kasi I'm not sure kung mag-agree kayo. Ang kailangan lang ang gameplay kasi nito guys, so may mga kalaban, may mga Taken, I think tama Taken no, yung tawag doon sa mga may mga shadow. So meron kang flashlight and then yung flashlight na yon kailangan mong gamitin para matanggal yung armor ng mga kalaban na yon. And then kapag natanggal na yung armor, yung darkness ng mga kalaban na yon, tsaka mo lang sila madadamage, right? Ang main gripe ko dito na later on ko lang din na-realize kasi hinahanap ko yung parang yung sa RE4 na magkakaroon ng reticle or ng cursor na mag-L2 ka, tapos tututok na ganyan. Late ko lang na-realize na ang gagamitin kong pang target is yung kung ano yung flash ng flashlight. Yung kung ano tumututok yung flashlight. Yung pinaka-cursor ko. Medyo I guess siguro bonak that time. Hindi ko alam kasi naghahanap ako ng diba? Yung parang sa Resident Evil 4, yung ganyan, tututo ka na ganyan. Kaya laging ubos baterya ko dun. So, yun lang yung main gripe ko. Pero nung later na na-realize ko na eto pala yung pinaka-reticle niya, eto yung pinaka-cursor niya. Kasi wala siyang literal Wala siyang, di ba? Wala siyang ganun Yun pala yun yung gagamitin ko para matarget ko yung kalaban mismo. Not necessarily targeting the enemy para matanggal yung armor. Pero yun din yung gagamitin mong quote-unquote cursor or crosshair para tamaan yung kalaban pag bumabaral ka na mismo ng baril. Yun lang yung pinaka main gripe ko sa combat na later on na figure out ko rin naman. And yun nga, simple lang I guess yung yung combat niya. For me, meron kang mga items na makukuha. Parang JRPG rin yung naging approach ko dito. Hindi ko ginagamit yung flashbang. Gagamitin ko lang siya pag totally needed na. Kaya minsan, nagsisisi ako na, nasayang ko yung item na to. Hindi ko na-maximize kasi after ng next episode, hindi siya nag-carry over. Parang ganyan. So, yun yung main parang thought ko about sa combat. Kayo ba? Anong nyo doon? Anong take nyo doon? Kamu na, Ron? Ako, tama ka dyan kasi yung era niya parang X360 era. So, talagang junky nung controls Parang, actually, nung unang salan ko sa kanya, mga few minutes in, and then, di ba sa una pa lang, di ba may parang combat na doon, na parang sabi ko, asan tayo reticle? Sabi ko, ganun din same vibe. Sabi ko, yun nga, yung flashlight pala yung, will act as a reticle. Tapos, ayun, one more thing pala is buti hindi mo nalaro yung yung DLC. Lalo na yung I think it's the yung second part, yung The Writer. Bakit? Kasi matatawa ka kasi 'di ba yung game na to masasabi mo bang paano siya platforming siya? Hindi 'di ba? Hindi. Platformer, hindi. Diba? Pinilit na maging platformer dun sa Pero merong isang sorry to cut you off. Sorry to cut you off. Merong isang portion dito sa Alan Wake na tangina ba't kailangan ko magtalon-talon dito yung parang merong shack tapos may malaking box tapos tatalon ka doon tapos dito sa part na to sa dulo niya merong item. Ba't ganito merong mga ganito parang tamang talon, hindi ko alam kung saan ako tamang maglalan doon sa talon ko anyway. So doon sa sinasabi mo na DLC talaga naging platformer siya. Mas malala doon as in mabubuy. Nilagay ko sa nung pinost ko yung yung 100% completion ko sa review ko. Sabi ko parang okay na ang ganda na parang sinira. Medyo nangyari kasi doon, parang medyo pinilit nila maging platformer kahit na yung engine ng laro is it's not going there Parang hindi siya nag-a-align Ginawa nila biruin mo yung controls na yun na napaka-junky kasi yung kahit na ni-release nila sa PlayStation yung I'm sure mag-agree kayong lahat na junky talaga yung controls niya, di ba? Parang comparing sa mga bagong games na nalaro natin sa new gen, hindi talaga. Yes, sobrang junky. Tapos biruin mo may mga platformer doon, di ba yung sabi mo ngayon, tatalon-talon ka sa box. Doon naman parang parang suspended ka na sa area ka na tatalon-talon ka sa mga platform. Tapos biruin mo meron pa may umiikot na bahay na gano'n na tatimingan mo. Kasi pag hindi either mahuhulog ka o maista ka doon sa parang nakailang ulit ako doon, buisit ako. Sabi ko kung hindi ko lang talaga target kasi parang ang hirap na mag-back out na nandoon ka na plot mo na yung base game tapos na nakuha mo na lahat ng trophy do sa unang DLC. Parang ngayon pa ba ako magba-backouts, 'di ba? Parang andun ka na sa pa 100% ka na Totoo. Meron ding isang part para na hindi naman ako nainis pero mga ilang beses, siguro mga 2-3 beses din ako umulit. Yung part na parang hinahabol ka ng darkness tapos kailangan mong tumalon-talon.
Yung parang may tornado na Oo, may tornado. Tapos parang nasa tulay ka yata nun. Oo. Tapos nasisira yung tulay. Talon-talon ka. Medyo yung mga 2-3 beses yata na ulit nun. Ikaw Mango, anong thoughts mo sa combat, no? And sa gameplay? Meron ka bang gripe? Meron kang hindi nagustuhan or totally nagustuhan mo yung kung anong in-offer netong Alan Wake sa atin? Siguro sa combat, hindi siya masyadong masayang laruin. Okay. Tapos, ang nakakainis pa doon, pag napaligiran ka nung sobrang daming mga taken, tapos kahit nakatakbo ka na ng malayo, pag tingin mo nandun agad sila, tapos wala na, patay ka na agad. Totoo. Bilis kasi hingalin, ay sorry. Sige, go. Go para. Sabihin ko lang, bilis kasi hingalin ni Alan. Ayo, actually hindi siya. Pero ma-interject ko lang, no. One thing na nagustuhan ko sa sa AI nung sa laro. Talagang mautak sila kasi ifa-flank ka nila eh. Pansin nyo? Di ba lalo na pagka kunyari they're gonna come at you from like both sides, di ba? Talagang iikutan ka nila sa likod eh. Kunyari let's say 4, 3. Ang galing, sabi ko doon ako that's one thing na nagustuhan ko yung sa yung AI niya. Mautak. Hindi siya yung parang tanga na na AI. Tsaka dyan sa part na yun, sinasabi rin ni Mango yung ni Zel yung mabilis mahingal. Kinay ko kasi yung trophy, parang merong isang part doon na kailangan mong speedrun. Diba parang, tama ba? Yung isang portion, hindi, yung parang kailangan mong makarating from point A to point B ng 30 minutes lang. Madali lang ba yun? Meron, madali lang yun kasi parang, kumbaga kasama na doon yung hingal. Naman siya, achievable naman. Walang kaso doon. Kayang-kaya mo nun. Sige, try natin. Naman eh. Sila sa'yo yun. Pero totoo nga, Mango, sorry to cut off, meron ka pang dagdag doon sa nabanggit mo kanina? Ayun, tsaka siguro yung mga boss battle, medyo siya. Kumbaga pag naubusan ka na ng items, tapos wala na, kailangan mapipilitan ka ng ulitin uli yung battle na yun. Tapos yun nga, nung una kong pulot ng mga items, di iniipon ko. Tapos nung next na pala, ba't wala na akong mga baril? Wala akong kahit ganun. Totoo. Ayun. Lalo na yung flashbang, no? Kasi yun yung, ang sarap eh. Yung lahat puta parang auto-deads eh. One hit delete eh. Inipon ko din yun, tapos hindi pala Siguro. May trophy related dun no? Yung yung flashbang. Parang hindi ko alam kung parang papatay ka ng 5 or 6 yata isang flashbang. Nakuha ko yata yun. Tsaka yung din, yung actually may mga gameplay related na or combat related na mga trophy talaga. Ikaw Zel, meron ka bang main gripe dito? Nagustuhan mo ba yung combat? Ano yung thoughts mo about it? Nagustuhan ko naman siya. Somewhat satisfying para sa akin as na medyo takot sa dilim, ganun. As long as may flares ako, gusto kasi tumuntawa ako sa animation niya. Napapalibutan ka na ng 4. Pag hindi, parang feeling ko ako mismo yung nagsisindi, natataranta ako. Yung animation niya parang iikot siya yung camera sa habang naka-flare siya, tas na isisilaw yung 4. Totoo. Satisfied naman ako sa So, sobrang taranta lang din minsan pag Tsaka grabe yung accuracy ng mga nagbabato ng axe. Nagugulat na lang ako. Parang nag-sway naman ako pero tumatawa. Lupit ako. Hindi perfect din siya. No? Meron ding isang part na I think siguro mga 1, 2, 3 akong beses namatay. Yung part na antay mong mabuksan yung gate. Tapos parang ang daming, nandun ka lang sa dulo, tapos parang ang daming mga kalaban na pumupunta sa'yo. Medyo may mga ilang beses din akong tumagal doon. Kasi siguro, hindi ko lang nagawa ng tama yung sa combat mismo. Ang isang gusto kong pag-usapan natin, pare, kasi nung nag-research ako dito sa Alan Wake, no? And bago ako nag-research, nung nilalaro ko yung game, meron din talaga ako naramdaman na ganun. Tapos nung nag-research ako about sa Alan Wake, sa Remedy, na napatunayan na totoo nga yung naiisip ko, which is sabi ko para siyang unfinished open world game kasi ang daming area dito sa Alan Wake na wide area talaga. Tapos nagulat pa nga ako na may part dito na pwede akong magkotse, pwede kong gamitin yun as for traversal. Ang lawak niya eh.
Tapos, not necessarily na merong mga parang mala Witcher na merong interesting na side quest dito sa area na to pag pinuntahan mo. Wala naman siyang mga ganun. Siguro, ang ginawa na lang nila dun sa habang dinedevelop nila yung game, okay, collectibles na lang. Lagyan natin ng mga collectibles yung mga area na to para at least kapag nag-explore yung mga gamers, meron pa rin quote-unquote reward, di ba? Meron pa rin ganun. Pero habang nilalaro ko yung game, meron talaga siyang feel na super, open world ba to? Tapos na hindi siya natapos, kinapos sa budget, only to find out na, yes, ganun talaga yung nangyari. Plan ng Remedy na gawin siyang open world na hindi siya gawing non-linear kasi parang totally parang gawing antithesis ng Max Payne yata yun, kung tama yung research ko. Yun nga lang, ang sabi, I'm not sure kung accurate yun, pero yun yung sinabi ng Remedy is, hindi nagwo-work yung story na gusto nilang ikwento kung gagawin nilang open world. And again, nagustuhan ko din yung ginawa nilang style dito na episodic siya. Para talagang nanonood ng parang X-Files ng Twin Peaks. I guess Twin Peaks kasi talagang inspiration nila yun, lalo na dun sa Night Spring. Pero ganun yung vibe niya. And I guess siguro nag-work rin naman yun. Iniisip ko lang kung di ba parang nasayang yon doon sa budget nila kasi parang vision nila as an open world game tapos eventually naging non-linear. Though, nagamit pa rin naman nila yung mga assets. Pero, ang daming wide spaces sa game na I think hindi na-utilize. Hindi kasi siya talaga parang Witcher, Red Dead Redemption 2 na or Grand Theft Auto na super lawak niya pero each corner meron kang ganap, meron kang content na may experience. Anong thoughts nyo doon, guys? Unahin ko muna si Mango, pare. Na-feel mo din ba yun na etong game is talaga originally open world siya tapos ano kaya nangyari dito? Kinulang ba sila sa budget? Nag-iba yung vision nila, etc.? Parang ganyan. Sa akin, hindi ko naman siya naisip na open world kasi siya remastered. Tapos yung nagustuhan ko naman yung pagka-linear niya. Tapos yung mga view, yung sa view ng habang naglalakad-lakad ka o kaya yung nasakay ka ng kotse. Tapos mas mas pabor din para sa akin yung linear lang para kumbaga straightforward yung story. Totoo. Tsaka feeling ko hindi rin talaga kung sakaling tinuloy nila yung pagiging open world, parang hindi rin eh. I'm not sure kung sa Alan Wake open world siya. I'm not sure kung or linear siya. Hindi ko alam. Ano bang doon? Hindi naman siguro spoiler 'yun. Open world ba yung Alan Wake 2 or linear pa rin siya? Linear siya. Linear, nice. Okay. Good shit. Zel, naramdaman ba 'yon? Yung mga wide spaces dito, parang open world to, tapos biglang parang nagbago sila ng plano. Actually, oo. Sa mga latter part na episodes, di ba parang pag magkokotse ka or what, parang ang dami mong pwedeng puntahan pa, may farm, may barns, mga ganun. Pero para sa akin, tama lang din ginawa nila na linear to. Kasi kung i-open world nila to, parang kung dadagdagan pa nila yung kaguluhan. Parang mas, may side quest or what, parang hindi siya effective sa gantong pero ano ba to? Napaka-effective naman ng pagkaka-deliver ng story niya para sa akin. So, sobrang curious nga ako. Yung daming loose ends na ito. Dami kong questions. So, sobrang effective naman. Nahook talaga ako dito. Totoo. Meron din isang part doon na I think yung pag mag-explore ka, ang reward is parang shock din yata na parang bahay na may hagdanan tapos doon sa loob ng kwarto mayroong TV tapos makaka-experience ka ng Night Spring yung TV ganyan. Tapos may mga radyo rin. I think yun na yung pinaka-reward nila kapag nag-explore ka. Ikaw, Ron, I'm not sure kung na-research mo siya beforehand or habang nilalaro mo siya, naramdaman mo rin ba na open world yata ito Naramdaman ko rin kasi nga tama ka, ang laki ng area na pero rin naman I think it's tama yung decision na ginawa nila kasi nga parang pagka in-open world nila to mahirap i-connect na dapat ito yung mangyayari dito sa na to eh. Tapos 'di ba next na nandito ka na. Unlike pag linear, kontrolado kasi nila eh. Pagka open world yan, hindi nila makokontrol kung saan pupunta yung kasi nga you're giving the players the chance to explore kung pumunta kung saan nila gusto kasi nga open world eh. So definitely parang off talaga siya
para sa akin na kung susundan yung story ng Alan Wake. So okay na rin yung decision nila na yun na gawin nila parang nagkaroon naman siya ng parang semi-open world, 'di ba? Yung sabi nyo nga yung nakakapag-drive ka sa actually hinanap ko nga yun sa hindi naman siguro spoiler to, pero hinanap ko yung part na yun, yung driving part sa 2, which is wala. Kasi nga super linear siya. So tinanggal nila. Tinanggal nila. Ang hindi siya issue I guess sa ibang tao, pero parang personal ko lang siya na issue doon sa certain parts ng game kasi 'di ba parang pwede kang yun nga kotse, pwede mo siyang gamitin. Hindi ko siya na-utilize kasi parang feeling ko ang dami kong mamimiss kapag sumakay ako tapos main lane ko lang siya sa road mismo. Parang all throughout ng game super minimal lang ako nagkotse, talagang naglalakad lang ako tapos ini-explore ko yung mga sulok-sulok. Lalo na dun sa part na I think papunta ka dun sa farm, which is yung isa sa mga highlights na itong game na to. Yung parang may concert. Na. Ay, Valhalla. Di ba parang, ano yun? Bato yung banda, yung dalawang crazy. Yung All Gods. Si Thor, tsaka si Odin, Ito pa ako dun. It takes crazy to know crazy. Yun din ba yung nasa di ba meron din dalawang matanda nung nasa diner yung parang sila rin yun, yes. Yung mag-ano ka ng mag-play ka ng ng plaka sa jukebox. Sila rin. Galing. Ikaw Mango, di ba tumutugtog ka, nagbabanda ka, gigitara ka, etc. Anong thoughts mo dun sa part na yun, dun sa parang concert vibe tapos may tumutugtog na music, totally parang I can say siguro fair naman sabihin na parang totally out of place yung eksena na yon. Actually, hindi naman siguro to spoiler. Merong part rin sa Control na yun din yung favorite ko. I think yung Ashtray quest yata yun na parang magpa-platforming ka tapos tumutugtog din yung may music din na tumutugtog yung Old God yata. Tama ba? Take Control Take ng Control. Old Gods. So, yun. Super trip na trip ko yun kahit dito sa Alan Wake, parang may vibe siya na medyo may pagka-out of place and meron din siyang certain humor kasi habang kumakalaban ka, yung best friend mo nagko-control ng mga ilaw-ilaw. Parang fireworks. Fireworks, mga ganyan. Si Barry. Si Barry. Anong thoughts mo doon, Mango? Sa akin, yun din yung favorite part ko, yung nasa concert. Tapos yung dinudubog sila ng mga kalaban. Tapos ayos din yung soundtrack. Mga pinag-isipan nila yung pag-compose ng music na yun eh. Magaling din. Totoo. Paano ko i-explain to? Meron yung Remedy, yung mga games na ginagawa nila, gaya ng sabi ni Ron, merong blurred line between reality and let's say fiction, kung ano man yung mga ganap doon sa pangyayari na yun, sa mga events, etc. Pero meron siyang meron siyang humor na parang I don't take this seriously. May mga ganong part na I think yun din yung stamp ni Sam Lake and nakaka-apekto rin siya doon sa totality ng vibe niya. Hindi ko alam kung nagme-make sense yung sinasabi ko. Anong thoughts mo doon? Actually, may yun talaga. Parang naging stamp nga niya talaga na kahit yung humor, yes, andun yung humor na makita mo may mga ganyung characters na ini-insert si Sam Lake na di ba? Kahit yung sa The Game Awards, puta yung presentation nila kanina. Puta nga. Oo. Actually, yung whole thing na yun is nasa AW2 yun. Hindi naman siya related sa story. So I think we can discuss. May ganung yung performance nila yun. Nasa laro yun. Kung gusto niyo panoorin yung actual music video niya na talagang nakaka-LSS naman talaga. Kasi kaming dalawa mag-asawa, kahit si Joy, hindi naman siya masyado sa rock na gano'n na. Pero na-enjoy niya eh. Kasi nga sobrang good vibes. Nice. Tapos ito pa nakakatawa, 'di ba? Coming from a parang psychological horror, para ka magkaroon ng ganung part. Talagang parang ang galing ni Sam Lake doon. Meron siyang again, hindi to 1:1 guys, no, pero hindi ko rin maiwasang i-compare doon sa kadalasang style ng mga K-drama na binabali nila yung quote-unquote
genre or mood. Parang kunwari, kadalasan sa mga K-drama na napapanood ko, alam ko drama to eh. Tapos biglang magpapatawanin ka. Ano ba to? Comedy ba to? Or drama ba to? Bakit biglang mayroong gantong eksena na I can say, medyo out of place siya pero nagwo-work? Ganun yung nararamdaman ko kadalasan sa mga games ni Sam Lake, ng Remedy. Gaya nga nung sa Ashtray Maze, tapos etong dito sa Control, ganyan. Mag-pivot ako pare dun sa mga characters. Pag-usapan natin yung mga characters, no? Sorry, sige, go, pare. Clarification lang. Si Sam Lake ba yung parang utak ng lahat ng games ng Remedy or specifically Alan Wake lang? Siya talaga actually halos lahat yung niyan eh. Yes. Parang siya eh. Nakalimutan ko sino yung isang kasama niya. Nandun sa nandun sa Game Awards kung napansin niyo yung may tattoo. Parang sila yata yung sa 2, pero most of the time yung most ng mga naunang IPs nila si Sam Lake talaga. Siya yung nagsusulat. Parang siya yung parang siya yung Kojima ng Remedy. Tsaka parang yun din yung background niya eh, 'di ba? Parang galing siya sa literature yata. Parang bago siya maging part ng Remedy. Pag-usapan natin yung mga characters. So, nag-start yung game, Sam Lake tuloy, sorry, Alan Wake. And then yung asawa niya, tapos may mga ibang characters dito na na-introduce din. Yung best friend niya, si Barry. Meron din yung si Rose, tapos yung dalawang ano bang politically correct na state na dito, na term dito? Yung nakakaramdam ng mental issue ba yun? Di ba meron ganung part yung dun sa lugar na dito nilalagay yung mga creatives na may nakaramdaman na ganun? Hindi ko alam kung ano. Yan ba yung parang parang mental institution ba? Something ganun. Yung parang niraran ng doctor. Nakalimutan ko yung pangalan ng doctor na yun. Nakalimutan ko rin yung pangalan. Psychiatrist na yun. Basta yun. Nandun yung dalawa, di ba? Yung dalawang... Andun yung dalawa, yes. Kasi nga considered sila na na talagang meron silang parang mental issues. Galing. And yun na. Go. And then yung ma-insert ko lang din. May reason kasi bakit sila ganun. Kasi kung mapapansin nyo, 'di ba, once na nag-shift yung mundo na kasi pag nag-shift yan sa dark place, 'di ba, yung mga tao na affected, nagiging sila, taken, 'di ba? Yun yung mga kinakalaban niya na may naka-armor. Pero mapapansin niyo yung dalawa hindi sila affected. Holy shit. Hindi sila nagte-turn, 'di ba? So kung meron kang mental health issue, hindi ka apektado nung hindi, no. Kasi parang na-expose sila sa something na na hindi ko na maalala pagduktong, pero na-expose sila sa something na parang hindi sila affected dun sa sa dark place. Kaso ang parang take back sa kanila is yun, parang nagkaroon sila ng dementia. Pero hindi sila affected nung dark place. Kung mapapansin niyo sa story, kahit mag-turn yung buong town, hindi sila magta-turn yung dalawa. Galing. Hindi ko natanong kanina. 'Di ba si Thomas Zane, tama ba? Thomas Zane, yung nagsulat noon, predetermine na yung mangyayari kay Alan Wake. Kahit ba yung mga characters doon sa Bright Falls, sinulat din ni Thomas Zane yun or si Alan Wake lang talaga? Si talaga si Thomas Zane yung nagsimula nung yung kaya nag-manifest yung mga creatures na yun. Yun yung sinulat niya doon sa cabin. Yung mga creatures na yun. Kaya nag-manifest yun. Yes. Galing. And then talagang pinapunta niya talaga si Alan Wake doon para again maitama yung yung lahat ng mali na nagawa niya. Including na yung sa asawa niya. Anong pangalan ng isang character doon? Yung sa well-lit room? Si Cynthia ba yan? Si Cynthia. So si Cynthia, kaano-ano niya si Thomas Zane nga ulit? Kasi parang fan siya, di ba parang fangirl siya noon? Tama ba? Parang ganun yung vibe eh. Oo. Kasi parang, nasa kanya yung diba? Ay, sorry. Oo. Sige bro. Ayun, nasa kanya yung yung switch ba yan? Tama. Yung kinalalagyan ng clicker? Yung clock clicker pala, switch tuloy. Ayun, nasa kanya yun, di ba? Tama ba?
Yep, Doon yun parang ako. siya yung nagsi-safeguard nun. Safeguard niya yung yung clicker. Ay, yun lang medyo meron akong parang suspension of disbelief. Kung mag-isa lang si Cynthia, paano niya na-maintain yun, no? Yung well-lit room. Parang kung di ba kung mapapansin mo yung yung area na yun, parang yata yun eh, kung tama ako, di ba parang factory. Parang dadaan ka sa parang factory. Kung makikita mo, di ba yung parang factory na yun, parang booby trap na lahat ng shit na may ilaw, lahat ng pwede nila ilagay na para i-keep yung taken away dun sa nandun eh. Kumbaga ganun siya ganun siya ka safeguarded about. Tsaka si Cynthia rin yung nag-i-spread yung may mga sign, right? Tapos doon makukuha yung mga box, mga chest na may mga treasure, mga items, etc. Siya rin daw yung nag-spread nun, di ba? Para kay Alan. Yes. Okay. So, siguro paano ba i-explain to? Meron ba kayong parang nag-stand out sa inyo na character na na-enjoy nyo yung personality, na-enjoy nyo yung na-pick yung curiosity nyo, yung interest nyo? Kasi ako, to be honest, ang galing netong Alan Wake pagdating sa mga characters. Kahit sabihin mo mga side characters lang to, napipick niya yung interest ko. Ano bang ganap neto sa buhay? Kahit nga yung si Barry lang, yung personality niya, puta, laugh trip eh. Di ba? Tapos yung sa bar, and then yung kanina pag-uusapan na natin yung dalawang may quote-unquote dementia, no? And then yung kahit yung tawag dito, yung si Rose, medyo may pagka-creepy rin siya. Hindi ko alam kung kontrolado ba siya, kung ano yung alam niya sa mga nangyayari, etc. Super galing lang makapag-create ng curiosity and interest ng game pagdating sa mga characters. Bago ko iba to sa inyo, Ron, and Zel, ikaw, Mango, meron ka bang parang nag-stand out sa'yo na characters dito na talagang trip mo in terms of, let's say, personality, na-pick yung curiosity mo, etc.? Din, si Barry din. Kasi sila opposite sila ni Alan Wake. Si Alan Wake, siya yung seryoso na, tapos bigla siyang babanatan ni Barry ng kung ano-ano. Totoo. Yung palitan nila ng dialogue. Meron pang part na yung, sorry, takatya, mabilis lang. Meron pa din yung isang part yung siya, naglagay ng Christmas lights sa katawan. Oo. Sarap uli, no? Natawa din ako dun eh. Sorry. Go ahead, Mango, sorry. Ayun nga, nakakatawa din. Tapos yung nakulangan lang ako dun sa yung kay Sheriff. Sa yung build up ng character niya eh. Parang hinanap ko yung niya sa bandang dulo. Tapos pala. Hindi na siya nag-play ng part masyado sa dulo. Totoo. Ikaw, Zel, meron bang, baka lahat tayo Barry dito, pero ano yung nag-stand out sa'yo na character dito? Or baka meron ka ding parang nakulangan na sana mas nabigyan ng backstory or ng context yung character na to? Siguro para sa akin, yung dalawang crazy. Yung sa yung sa jukebox. Actually, Barry din ako, kaso para maiba lang ba? Kasi ito yung parang pumangalawa sa akin na parang nag-stand out. Medyo kasi naging curious ako nun sa dalawa. Kasi may nabasa akong kasi nanood ako ng parang Alan Wake explanation sa YouTube. Kasi daming loose ends, sobrang curious talaga. Naghahanap ako ng sagot. Parang may nabanggit doon na parang itong dalawa daw is yung parang may na-survive sila. Ano ba to? Yung panahon ni Thomas Zane ba? Parang gano'n ata. Na-survive ata nila yung Kaya yung nabanggit ni boss Ron kanina na nagka-dementia sila. Parang di kaya dahil doon yun, boss? Yung na-survive nila yung parang yung na yun, yung event na yun. Yun nga yung pininaalala ko na yun nga yun, kaya hindi rin sila may connected yun sa sinabi ni Zel na parang kaya hindi sila affected dun sa ng Dark Place. Kasi yun nga ang take back nun is ganun sila. Parang sila may dementia sila. Tapos binigyan nila ng hint si Alan Wake na parang pumunta ka dito. Tama ba? Punta ka ng farm, di ba? Yun na yung sa concert, di ba? Tama ba? Yun pala. Tama. Totoo. Ikaw, Ron, meron bang nag-stand out pa sa'yo na ibang characters or meron kang hindi nagustuhan na character dito na sayang naman na ito, hindi masyado na flash out?
Ako kasi although nabigyan naman siya ng screen time, no, mas na curious ako doon kay Nightingale. Kaso nga I'm not allowed to discuss, pero kasi sa 2 doon may magiging key part siya doon. So So baka siya nga yun, pare. Baka siya nga yun yung nandun sa sa last frame, nandun sa pinto, yung image na yun. Siya nga siguro talaga yun. Ko nga rin siya yata yun, oo. Kasi parang medyo na-miss ko nga yun. Gozel. Ayun kay Nightingale, natatawa lang kasi ako, parang hate na hate niya si Alan Wake. Tapos kada, huhulihin niya sa isang lugar. Iba yung tawag niya kay Alan Wake, di niya tinatawag na Alan eh. Ibang pangalan ng writer. Hindi ko maalala yun. Napansin niyo ba yun? Hindi ko naalala yung part na yun. Hindi ko rin maalala yung part na yun. Yung iba yung tawag niya. Yun ba yung part na pupuntahan niya yung radio station? Yung ba yan? Hindi ko masyadong. Kasi parang sa Subdivision ba yun? Yun yung unang niyang na-encounter si Nightingale, yung binaril siya, di ba? Tapos nalaglag sa bangin si Alan. Tapos yung sa part na sa prison na, hindi niya ba't di mo tinatawag na Alan to? Parang iba-iba pangalan. Ay, kung sino ba tong mga pangalan na binabanggit? Tapos writer din pala yung mga parang deep inside fan, ganun. Ay, hindi ko na-capture yun, pare. Siguro parang galit siya kasi kung naalala niyo yung sinulat niya na ano nga yung libro na yan? Yung Departure? Hindi pa. Yung tungkol kay Alex Stacy? Hindi ko alam, pare. Kasi hindi parang ang daming parang nagalit ata kay Alan Wake kasi pinatay yung character! Pinatay niya yung character. Yung sa interview. Yung sa interview. Okay. Yun. Kaya siya parang writer's block, di ba? Parang daming criticism dun na sobrang successful, tas at the end parang pinili niya na mamatay si Alex Stacy. Di kaya, parang naisip ko lang, ba't kaya parang ang weird naman ito, parang gusto niyang saktan si Alan, tas kung tawagin niya, iba-ibang pangalan ng writer. Parang siya deep inside fan siya ng mga libro ba? Mga writer, ganun. Nasa Alan Wake 2 ba yan, pare? Yung explanation na yan. Parang hindi ko ma-connect honestly. Medyo blurred sa akin yung part na yun na siguro check ko ulit yan. Balikan ko yan. Yung mga nakikinig sa atin baka may idea, no? Comment kayo. Iba-iba kasi yung tawag eh. Yun lang. Pero explain naman Ron yung reason kung bakit naging part ng Alan Wake to si Nightingale, kung bakit nandun siya. Yes, oo. Yun naman, Okay. Super clear. Super clear. Okay. So paano ba i-articulate to? So meaning, 'di ba dito sa game na to, yung parang pinaka last na nangyari is yung asawa ni Thomas Zane. After nun, 'di ba, parang okay, ending ganyan, blah blah blah. Siguro dito sa parang ending ng discussion natin. Doon sa Alan Wake 2, kasi ang hirap pata baka ma-spoiler eh. Pero curious ako malaman kasi kung wag na lang siguro, no? Gusto kasi malaman kung sino yung kalaban eh. Kung paano magta-transition. Kasi nga, diba, may mga loose ends. Hindi natin klaro kung ano yung ganap, ano yung kalaban, ano yung nangyayari talaga. Eventually, sa Alan Wake 2, kumbaga, paano siya magiging warranted na mag-i-exist pa rin yung Alan Wake 2 na merong reason kung bakit ganun pa rin si Alan mismo. Nag-make sense ba yung ano ko? Mahirap sagutin niya ng without spoiling. Without spoiler. Okay, sige. Wag na lang, no? Kasi yung sagot na hinahanap mo is spoiler talaga. Spoiler talaga. Sige, sorry. Wag na lang. Kasi, gaya nung napag-uusapan natin kanina, right? Yung nabanggit natin, yung connection ng Control and then nung Alan Wake din na may AAWE na mga ganap-ganap, right? Iniisip ko kasi kung ano yung parang nagtitrigger doon. Ayoko naman putang ina, baka biglang may reveal na mga aliens pala, sana naman hindi ganun. Pero curious ako malaman kung ano siya, parang totally nagko-coexist sa mundong ginagalawan natin na bigla lang siyang sumulpot na may AWE, or merong nag-trigger na entity or na tao dun sa mga events na yun. Parang gusto kong malaman. Again, baka kasi spoiler, no? Hindi naman siguro. Pero okay. Actually magandang question 'yan kasi since nalaro ko rin naman yung Quantum Break and then somehow related siya dun sa
Actually, hindi ko rin masagot kasi parang hindi rin na-explain doon kung saan talaga nagmula yung mga altered world event. Actually, may items pa, ano pa nga yun yung parang altered world na items. Katulad nga nung clicker, di ba? Kaya yung Frigidaire, di ba? Yung sa control. Yes, yung sa control, di ba? Yung mga ganun. Actually, parang hindi ko matanda, or siguro, kasi it's been years na nalaro ko yung iba. Hindi ko na lang siya mapag-connect. Pero parang as far as I remember, parang hindi naman yata na-explain kung talagang saan nag-originate. Pero tama kasi parang parang may lahat ng mga nangyayari sa sa altered world event is connected siya do sa parang altered reality na parang naghahalo kasi kaya yun nangyayari. Parang katulad do sa sa Bright Falls. Na yung parang altered reality yung Dark Place saka yung reality ng Bright Falls parang nag-a-align siya. Kaya nangyayari yung mga nangyayari doon. Iniisip ko kasi siya na parang I'm sure siguro napanood niyo naman yung Ghost Fighter. Baka kung may lagusan ng mga Class S na halimaw na merong nag-break nung wall na yun, which is si Alfred using dimensional sword. Kaya nagbe-blend in yung altered reality or altered world na yun dun sa totoong mundo. So, hindi ko alam kung parang natural cause lang siya or parang natural disaster kung bakit biglang na-open yun or nagbe-blend in sa reality. Or parang consciously meron taong nag-open ng mga gates, quote-unquote gates na yun. Na-curious lang ako. Kasi dito sa Alan Wake, for sure, hindi siya nasagot. Kung may na-miss out ako, you can correct me on that. Pero sabi ni Ron, ewan ko sa Alan Wake, hindi rin naman yata na-explain. Parang ganun. Yung yung Dark Place kasi entity siya, 'di ba? Hindi siya parang considered na kumbaga parang area siya, entity na may sariling pag-iisip, ganun. Ganun siya kino-consider. Gets. Hindi ko alam kung paano tatapusin yung episode natin kasi yung related yung question ko sa kung anong magaganap sa Alan Wake 2, no? Kung ano, kasi for sure baka doon masasagot yung mga tanong ko. Pero siguro mauna muna kami, Ron, tapos ikaw yung last para at least kahit papaano wala pa kaming idea sa Alan Wake 2. Gusto ko makuha yung thoughts nyo, guys, kung ano yung parang expectation nyo na sa Alan Wake 2 or sa mga upcoming games pa ng Remedy. And also after playing Alan Wake, nagkaroon ba siya ng spot sa inyo na hindi maganda talaga tong game na to? Parang sinabi ni Mango kanina na isang kaklase mo na na-ignore mo, na hindi mo napapansin, say parang crush mo, tapos nung nakausap mo, na good shit pala to. Anong ginawa ko? Bakit hindi ko pinansin to ng matagal? Parang, bakit? Ganyan. So, gusto ko malaman yung thoughts nyo about it sa Alan Wake 2, overall thoughts nyo, and then kung ano yung nilulook forward nyo sa mga susunod pa na ganap ng Remedy. Unahin ko muna sa'yo, Mango, and then si Zel. Kung ano yung parang ina-expect mo. I'm not sure kung nalaro mo na yung Alan Wake 2, pero overall thoughts mo sa Alan Wake 1, and then kung nagkaroon ba siya ng spot sa'yo na, good shit to, kailangan kong laruin, naging fan na ako ng Remedy, etc. Ayun. Ang Alan Wake kasi, earlier this year, trinay ko siya kasi siya sa PS Plus nag-free. Tapos siguro mga first hour, hindi ko siya nagustuhan agad. Hindi siya yung type ng game na magki-click agad kayo. Tapos nung nagkaroon nga nung Alan Wake 2, tapos nakita ko rin sa mga ibang gamers na yun, laruin daw yung Alan Wake para mas maintindihan yung 2. So doon uli ako nagkaroon ng interest. Tapos sabihin ko, maiksi lang naman, around mga 10 hours. So ayun, sinubukan ko. Tapos ayun, na-hook na rin ako na baga parang nanonood ng series, tapos yung format ng game niya, ganun nga, may episode 1, episode 2. Tapos kung napanood niyo yung Stranger Things, may ganun siyang vibe na yung series na Stranger Things. Totoo. Pero mas kasi si Alan Wake baga mas habang tumatagal, mas dumadami yung tanong mo Ganun siyang
ganun siyang klase ng game. So yung expectation ko sa 2, siguro baka nga mas dumami pa yung tanong ko kaysa sa masasagot eh. Hindi pa pala nasagot, no? Dumami pa lalo. Nanginang yun. Tsaka ano din pare, no? Ang galing din nung nabanggit mo, di ko na banggit kanina, naalala ko yung format niya na episodic. Nagke-create din siya ng, dahil nga ganun yung format niya, episodic, para siyang series. Each chapter, may cliffhanger, right? Parang hindi siya katulad ng ibang games natin na though meron din ng mga cliffhanger, meron mga story beats na ano kaya mangyayari sa susunod. Etong Alan Wake, ganun yung naging vibe sa akin. Pwede mo siyang laruin ng dire-diretso, pwede mo siyang i-marathon, no? Pero ang ginawa ko dito kasi sa Alan Wake, parang okay, chapter 1 may cliffhanger, tapos na ako, okay, pwede na ako magpahinga. And then next day tsaka ako lalakin yung chapter 2, parang ganyan. Ganun yung naging approach ko sa kanya. And plus points rin sa Remedy na kahit ganun yung format niya, talagang nakapag-create siya ng drive na okay, hindi ako madedetach dito sa story kasi merong iniwanan na question, may iniwanan na cliffhanger para maging interested ako to continue chapter 2, chapter 3, chapter 4. Kadalasan kasi sa mga games, yun yung nagiging main gripe ko rin. After ng main event, after ng main big fight, after ng main big story beat, parang nagdidip kagad siya. Tapos parang ang tagal bago makuha ulit yung rhythm mo or yung curiosity mo to continue. Kadalasan, ito yung mga part na bibigyan ka ng maraming side quest, bibigyan ka ng maraming kung ano-anong fetch quest, tsaka siya magbi-build up ulit sa momentum na, okay, ito na, story na ulit, ganyan. So, super na-enjoy ko yun sa Alan Wake. Ikaw, Zel, anong overall thoughts mo sa Alan Wake 1, and then ano yung nilulook forward mo sa Alan Wake 2 kasi hindi pa natin nalaro? Sa akin, very satisfying siya para sa akin. Kasi nung una, na-discover ko to nung in-announce yung Alan Wake 2. Sabi ko, tas sobrang hype niya. Kung maganda, sabi na, maganda, ganito, ganyan yung reviews. Tapos parang nabanggit din nata ni Boss DP1 dun nga sa Discord niya na maganda nga daw. Tapos nitong November, nag-sale siya 75 pesos sa Steam. Ayun, sinare ko sa GC yun eh. Sa GC natin. Tapos binili din nata ni Boss Edgy Weeb. Ayun, tapos this is something that I look forward playing every weekend eh. Yun nga, parang tinit ko siya sa series. Kasi weekend lang yung yung free time ko. So, ayun. Kasi pag weekdays, trabaho, hatid sundo bata, 2 beses bumabalik sa school eh. Kasi 2 na sila nag-aaral. So, yun lang yung time ko, weekend lang talaga. So, sobrang excited ko. Tapos ko, grabe. Dumagdag sa, di siya dumagdag sa gastusin, pero dumagdag sa, isip. Ayun, pero in a satisfying way, kasi, bira akong mahok sa game talaga. Napaka-mysterious siya. Iba yung approach nito sa mga gamers eh, para sa akin. Very unusual. Napaka-bizarre. So, ayun, tuwan-tuwa ako. So tapos nabili ko po 75 pesos. Sulit na. Oh, bang for the buck. Yun. Sulit. Ay, boss. Sige, go. Sorry. I'm looking forward ko sa Alan Wake 2. Masagot lahat. Kaya, Boss Ron, may question sa, nasagot ba or magkakaroon pa ng sequel yung Sagot. Actually, nasagot. Yung mga lahat ng mga na nakapag-mindfuck sa inyo is nasagot sa sa 2. Nice. Pero pwede bang masagot mo yung pwede ba niyo sagutin yung tanong kung may kasunod pa or spoiler na? Kung meron pang magiging part 3 yung Alan Wake 3. Wag na lang siguro. Sige. Wag na lang ba? Wag na lang kasi baka Dagdag isipin pa. Dagdag isipin pa yun eh. Ibig sabihin, kasi kung may part 3 may another question na naman pala yan, buta. Baka diba? Hindi ko rin alam eh. Pero yun, maganda na yun na parang dagdag hype natin na masasagot pala yung mga questions natin sa Alan Wake 1 papuntang Alan Wake 2. Though hindi natin alam kung madadagdagan siya ng questions, no? Nice. Hindi natin alam. Siguro, Ron, kasi ikaw nalaro mo yung Alan Wake 1. Siguro overall thoughts mo sa Alan Wake 1. And then,
ano na lang yung without again sana kung kaya mong kontrolin no, without any spoiler, ano yung nilulook forward mo naman sa Remedy? Do you think eto na yung magiging flagship IP nila or parang Control rin? Kasi for sure merong Control to, 'di ba? Parang ginagawa na siya ngayon. And Yes, then connected rin yung universe nila, 'di ba? So anong expectation mo sa Remedy? Ako siguro simulan ko doon sa sa Alan Wake 1. Siguro overall ko doon siguro ito yung para sa akin ito yung mag-i-start ng isa sa pinaka makakapagpa-boom. Siya yung nag-start talaga na makapagpa-boom sa sa Remedy. So siguro ito yung stepping stone na talagang para makagawa yung Remedy ng mga super super gaganda na AAA games. Katulad na sinimulan nila sa sa Alan Wake 2 after lang Alan Wake kasi nga naging stepping stone siya And as far as siguro yung expectation ko sa sa Remedy, siguro pinakauna yung makuha nila yung makuha ng PS siguro yung Quantum Break sana. Yes, kasi kating-kati ako parang alam mo each na kasi nga more on ako kasi hindi ko alam sa inyo guys pero kasi ako more on PS talaga ako sa trophy ako. Kaya kahit na hindi ako nag achievement hunt 100% achievement ko kung ano yung ko dun sa nawala sa PS katulad ng Quantum Break. Kaya sana makuha nila yung yung lahat ng ng IP ng ng Remedy. And then ano pa ba? Yun lang. So sana nga yung Control 2 looking forward sana super ganda. Kasi parang gusto ko ma-incorporate din. Para kasi parang sa tingin ko ang ginagawa ni Sam Lake parang parang yung sa Insomniac, 'di ba katulad sa Insomniac parang yung upcoming Wolverine magre-revolve sa sa parang connected siya sa sa same universe. Sa Spider-Verse nila Parang feeling ko ganun yung balak ni balak ni Sam Lake sa sa Control sa Alan Wake tsaka sa sa Quantum. So yun, looking forward as in parang super. Nice. Ako naman kasi ang una kong nalaro sa I guess, siguro sa mga matagal nang may idea sa Remedy, siguro familiar sila sa Max Payne, right? Kasi IP rin ng ng Remedy. Pero ako personally kasi ang una kong nalaro na gawa ng Remedy is yung Control talaga, which is I totally enjoyed. Na-nominate rin siya ng Game of the Year. And etong Alan Wake naman, wala rin akong idea gaya ng sabi ko kanina, nagkaroon lang ng interest after ng Alan Wake 2. Ang nilulook forward ko, syempre yung Control 2, di ko alam kung meron Alan Wake 3. Siguro na lang, kasi before, hindi ko alam kung several months ago, nagkakaroon ng parang rumor na merong entity na bibili sa Remedy. I guess siguro sana hindi, kahit sobrang fan ako ng PlayStation, sana hindi nila bilhin yun, sana maging independent pa rin sila. Parang magandang magandang setup na lang sa kanila yung na ganun. Kung sakali merong tie-up, parang second party game, etc. Merong publisher, pero totally hindi sila own ng isang PlayStation, ng Microsoft, ganyan, ng Nintendo, kung ano man. Mas maganda na mag-exist sila ng ganun. And then, siguro is yung ito kasi, for me, kasi tama ka naman, Ron, yung Alan Wake is yung we can consider na naging stepping stone nila. Pero I guess sa POV ko, Control siya. Kasi yun yung una kong nalaro. And then yun yung parang I guess siguro naglagay ulit sa mapa sa Remedy sa video game industry. Kasi doon ulit sila nagkaroon ng ingay. Doon ulit nagkaroon ng eyes doon sa Remedy, no? And super happy ako na nare-recognize yung na ngayon yung Remedy, right? Lalo na siguro sa mga long time fans ng Remedy, super happy ako sa inyo. And si Sam Lake din kasi merong correct nyo ako meron kasi akong tawag dito ang tawag din, schoolmate na director, right? And filmmaker siya. Kadalasan yung take niya is ayaw niyang mailagay yung isang gawa niya na parang kapag nabasa ng mga consumer or nag-consume ng content niya,
brainchild niya lang talaga. Kumbaga parang siya lang yung may gawa ng lahat. Parang ganyan. Kasi collective effort pa rin yun ng buong cast, ng buong Remedy, hindi lang si Sam Lake. Pero sa kabilang banda, I can still argue na yung stamp ng tao na yun bilang author level, mala Kojima, Nomura, Miyazaki, andun talaga undeniable eh. Kaya deserve rin, I think, deserve rin na ni Sam Lake na magkaroon ng prestige na ganun. And super happy sa success na nakukuha nila. For sure, siguro next year, lalaking ko talaga yung Alan Wake na yan. So, yun. Bago ko tapusin, guys, baka may nakalimutan pa meron pa kayong gustong, bago ko mag-end ng episode, meron pa kayong gustong sabihin tungkol sa Alan Wake? Ako lang siguro, kasi since siguro i-share ko na lang din sa inyo, guys. Baka pwede tayo magkaroon ng parang same goal na malaro lahat ng Remedy, no? So, meron isa pang game na spin-off which is yung Alan Wake's American Nightmare. I think available siya sa Steam. So, check nyo yun. It's a spin-off from the original Alan Wake story. And then, what else? Meron pa isang live action na kung hindi ko alam kung aware kayo, prequel to Alan Wake 1, which is yung Bright Falls. I think it's a parang compilation siya ng parang mini series na Pero I think may nakita ako sa YouTube na parang isang bagsakan siya. It's around parang 30 to 40 minutes. Na hindi si Alan Wake yung bida doon, pero prequel siya sa kumbaga treat it as parang King's Glaive ng FF 15 ganun. Gets. Nice. Check natin 'yan. Yung pare, yung dun sa sinasabi mo na parang maging goal no laruin yung sa lahat ng Remedy. Parang hindi ko kaya mag-promise pero for sure Alan Wake to lalaruin ko 'yan. Hindi ko parang wala Max Payne sa sa PlayStation. Yung 1 yata. Hinahanap ko yung 3 yata alam ko meron sa PS3 pero wala sa catalog. So unless meron kang PS3 and then meron kang physical copy, that's the time na malalaro mo siya. Yung 2 wala pa rin eh. Ang 1 meron na sa PS4 version meron. Gets. So, yun, let's see. And kayo din guys, kung meron kayong thoughts about Remedy, about Alan Wake, feel free to share sa mga pages namin. Pero sana wag niyo kaming di ko pa nalalawa kasi wag niyo kaming spoil sa Alan Wake 2 baka kasi hindi niyo mapagiliin sa sarili niyo. Hindi pa namin nalalaro no. So yun, guys, maraming salamat sa time niyo. Alam ko holiday ngayon and si Ron meron pang trabaho mamaya. Maraming salamat sa time mo pare. Mango, maraming salamat sa time mo. Medyo late notice pero umuo ka. Totally appreciate it. Maraming salamat. Zel, pare, maraming salamat no sa time mo. Alam ko busy ka sa buhay mo bilang tatay. Magbigay ka pa ng Salamat. So, may utang pa ako sa iyo, boss eh. Na yung SL. Secret level nga no. Sige. Planuhin pero pag natapos natin yung updated na tayo sa updated ka na ba, boss? Pwede na ako. GG. Pwede na? Sige, boss. Sige. Pag-usapan natin yan. Mango, anything to promote, shout out? Go ahead, pare. Ayan, unang-una, salamat sa Game Silog sa pag-invite. Salamat. Tapos, ayun, salamat din kay Zel and Rontots Gaming sa magandang usapan tungkol sa Alan Wake. Tapos kung hindi pa kayo naka-follow sa page ko, Mango, then sa Twitch, doon ako madalas nag-i-stream. Kevin Mango naman doon. Ayun. Salamat pare. Lalagay ko yung link ng pages mo dito sa episode description. So, follow nyo sa ilagay sa lahat ng makikinig ng episode na to. Ikaw, Zel, anything to promote? Shout out. Go ahead. Naku, wala kayong po-promote, boss. Shout out lang kay Sam Lake. Pwede kitang makainuman. No? Mag-usap tayong matino. Baka mabaliw tayo no? Pakainuman natin yung paglasing na. Butang ang dami ng Hindi na grounded sa reality. And salamat sa inyo sa boss, sa pag-invite din. Isang malaking karangalan. Anytime, pare. Anytime. Maraming salamat sa time mo, pare. Ron, anything to promote, shout out. Go ahead. Yan, syempre, yung gaming page natin, FB, Rontots Gaming. And then sa Twitch as well, si Mango yan, palagi kaming nagle-lurk sa isa't isa. Sa Twitch is Rontots, so yun, RONTOTZ.
So, yun. Kung di ka pa naka-follow, please follow. I'll definitely make sure na I'll follow you back. Yun. Yeah. Lalagay ko din yung link guys ni Rontas dito sa description ng episode. Para isang click lang. And speaking of Twitch, nagtitwitch na rin ako. Currently streaming Lies of P. Shoutout ko na yung mga tumatambay. Maraming salamat sa inyo. Sila Silv, sila Whale, si Mango dumaan din. Sa inyo guys, maraming salamat. Tawag talaga, dito. Boss? Lipat na tayo ng Twitch, pare. Iba na natin yung Facebook. Nag-notif ka ba sa Facebook mo? Parang wala ako napapansin. Nagpo-post rin naman ako. Minsan kasi ganun sa Facebook, kaya iniwan ko na yung hype. I mean yung parang announcement na magla-live ka. Meron din naman. Baka hindi lang nag-notif sa'yo. Meron ganung issue sa Facebook minsan eh. Hindi nag-notif sa mga nakapalo. Sobrang busy ko na rin din siguro. Okay lang yung pare. Tapos, shoutout sa 28 Patreons, tsaka sa ating mga executive producers, sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Mako, Mark De Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Channel. Kung meron kayong thoughts, feedback, violent reaction, feel free to reach out, to comment, reply sa mga pages namin. Highly appreciated. Pwede rin sa Spotify kasi kapag app yung gamit mo, I think pwede ka mag-comment doon. I'm not sure kung available siya sa browser, parang hindi yata. So, yun. Again, guys, maraming salamat sa time nyo. Mango, Ron, Zel, thank you. Na-appreciate ko yun. Alam ko, super busy tayo pero naglaan kayo ng oras para dito sa The Game Silog Show. Maraming salamat. Tsaka sa lahat ng mga nakinig, hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! Bye! The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mike Rubio ng Xcore Gamer, I am Maku, Mark De Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Arnel Pableo, Franz Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Selbs, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, RD Casimiro, Mark Paha, and Joshua Kanke. Maraming salamat sa inyo guys. The Game Silog Show.